acknowledges the handsomest Vice Mayor na Manila ever had. Walang iba yung pinakamagandang lalaking naging vice alcalde ng lungsod ng Maynila. Matalino, magaling, ang puso damdamin ay sa mahirap, at ako'y maswerte na siya ang aking magiging Vice Mayor. Salamat sa iyong pagpapakilala sa akin, kumpare kong Vice Mayor. Ang ating pong galang-galang na naging mayor ng pinakamatagal na mayor, the best mayor Makati ever had. Walang iba kundi ating kagalang-galang na Jojomar Binay, ang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Ang ating pong mga, mamaya ko na ba pangitin yung ating mga pangalan ng ating mga senador at mga congressman. Sa inyo po lahat ay isang magandang at masaganang Pasko ng pagkabuhay sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Binabati ko po kayo lahat ng isang Happy Easter, Happy Easterada. Sa araw po ito ay muling pagkabuhay ng ating mahal na Jesucristo na sinadya namin ikapat ang ating proklamasyon rally. Dahil iyan po ang aking layunin sa pagtakbo bilang alkalde ng Maynila, ang buhayin ang ating mga lungsod ng Maynila. Iaalay po natin ang ating mga dasal sa araw na ito ng pagkabuhay para sa masang Pilipino mula sa gutom na dulot ng kriminalidad at korupsyon. At sama-sama natin pagdiwang ang Pasko ng pagkabuhay ng mga milenyo mula sa kalbaryo ng kahirapan. Nagaganap po mo sabihin na mula nating buhayin ang kagandahan ng Maynila para sa bawat pamilyang Malilenyo. At alam kong kakayanin po natin ang hamong ito dahil tutulungan ako ng mga natatanging senatorial boss ng United Nationalist Alliance. Ang una, alam nyo, una ang aming pangalan, hindi mga partido-partido. Kaya mga partido, panahon lamang ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, sila naman nagpapartihan, wala ng taong bayan. Kaya kami, ang pangalan namin ay una, sapagkat dapat una kayo, una ang sambayan ng Pilipino, at una ang masang Pilipino. Piling-pili po ang ating mga kandidato kahit galing sa iba't ibang partido. Lahat sila, sinala namin ng ating mahal na Vice President at si Senate President. Sila lahat ay walang bahid ng katiwalian. Malinis ang mga pangalan nila at talagang mapagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Una po ay hindi po ko haharap sa inyo na mag-i-endorso ng mga kasira sa ating mga mamamayan. Ito po ay ginagarantiyan ko sa inyo na bawat isa sa kanila ay ang puso damdamin, malinis ang kanilang konsyensya, maganda ang kanilang pinakita nung sila'y nanungkulan, at hanggang ngayon, yung pa rin ang kanilang damdamin na makapaglingkod ang buong katapatan sa ating mga kababayan. Kaya po, andyan po ang ating according to alphabetical order. Unahin ko na po ang anak ng ating Vice Presidente, si Nancy Binay.
siya po ang magiging tagapagtanggol sa Senado ang interes ng kabataan Pilipino. Siya po ang kasalukuyang Deputy Secretary General ng UNA. Ang kanyang pinagmanahan at ang pinaka-katiwalaan opisyal ng ating gobyerno. Titignan nyo sa anumang survey, ang pinakamataas na pag-trust rating ay walang iba kundi ang ating mahal na Vice Presidente. Kaya po may kasabihan, kung ano puno, yun ang bunga. Ang bunga ay si Nancy Binay. Kasama rin po natin si Madam Tingting Cojuangco. Na hindi kailanman natatawaran ang karahasan sa public service. Dito natin makikita magkasama dito lamang sa kanya. May tawag the beauty and brain. Yan po si Tingting Cojuangco at pagtulong sa ating mga kabayan, yun po ang kanyang panata dahil ito ang kanyang naging panata simula nung siya naglingkod sa ating bayan. Yan po. Diyan po nakikita ang karanasan ng ating Tingting. Niwawalis niya lahat ang dumi sa gobyerno nung siya ay naging governor ng Tarlac. Kaya po mga minamahal kababayan, huwag niyo pong kalilimutan. Basta tatandaan nyo, yun nagwawalis ng Tingting sa mga katiwalaan na nangyayari sa ating pamahalaan. Yan po, inuwi ko si Tingting Cojuangco. Pinagmamalaki naman po natin ang ating kandidato, kaya lang po nagkaroon ng depresya ang kanyang paa. Ang kandidato natin po na si Jackie Ponce Enrile. Para sa kanya, pagkain sapat sa presyong dapat. Yan ang sigaw ni Jackie Enrile at sana'y maging sigaw ng sambayanan sa kanya, ox na ox ka, Jackie Enrile. Sayang po, hindi niyo po nakita, siya po ay matagal na naglingkod hanggang ngayon kung congressman po rin at marami po siyang batas na naipasa. Kaya siya po ay mahaba na rin ang kanyang eksperyensya bilang mamabatas. Yan po si Jackie na kailangan natin, anak din po ng ating Senate President. Kung ano ang talino ng ating Senate President, yun po din ang talino ng kanyang anak na si Jackie Ponce Enrile. At siyempre naman, nandito po si JB Ejercito Estrada. Mahaba na rin po experience niya sa public service at awarded bilang Outstanding Young Man for Public Administration. Hindi ko mo anak ko siya, sarili niya ito. Naging ganap na lungsod ang San Juan na dating isang bayan lamang, naging city na sa ilalim ng kanyang pamumuno. Siya po ay naging 10 Outstanding Young Men. Ako po ay nagpagawa ng kauna-unahang public high school sa San Juan. Talagang tinalo ko, siya naman nakagawa ng kauna-unahang college, PUP, sa San Juan. As Congressman, he campaigned for higher state subsidy for state colleges and universities and the passage of Kasimbahay Law. Yan po ang aking anak na si JB at alam ko naman, wala rin pong ibang iniisip yan. Ang puso damdamin yan ay para sa masang Pilipino rin.
Kasama din po natin ang champion ng Red Cross, naging senador, naging best mayor Olonga po Everard, the youngest member of the Constitutional Commission, naging chairman ng SBMA at secretary ng Department of Tourism. Kung may kalamidad, ando agad si Dick Gordon. Yan po ay nakikita natin umiikot pag may anumang kalamidad sa buong Pilipinas. Hinahanda ang kanyang buhay para lamang makatulong at masagip yung mga napipinsala sa lahat ng kalamidad na nangyayari dito sa ating bansa. Kaya po, sanay na sanay po yan sa paglingkod at ang kanyang pagmamahal din sa kanyang nasasakupan, hindi lamang sa nasakupan, sa buong bansa. Saan man may bagyo sa mga kaunidad, maaasahan nyo si Dick Gordon andun tumutulong sa mahirap. At hindi po rin natin dapat kalimutan ang pogi pa rin kasama nating veterano sa Senado. Mahabang background sa Senado at sa militar, si Gringo Honasan. Nadinig nyo na po siya kanina dito nagsalita. Naging senador siya, napakaraming batas ang naisulong niya tulad ng mga Clean Air Act, pagtaas ng sahod ng mga pulis, mga sundalo, bumbero at jail guards. Yan po ang veteranong mambabatas Gringo Honasan. At masasabi ko po ang susunod kong pakikilala sa inyo. Yan po ang the youngest councilor, Manila Everard. At yan po ay nakaranas na ng iba't ibang posisyon. Naging executive secretary, naging senador, naging senate president, naging ambassador, at the one and only Mr. Expose Manong Ernie Maceda. Kaya po, yan po ay tunay na taga Maynila, sinilang din sa Maynila, at yan po ay huwag nakakalimutan ng ating tunay na kababayan, Ernie Maceda. At kailangan po siya sa Senado sa kanya pong eksperyensya bilang mambabatas. Ngayon po naman, mula sa Zambales, ang ating kandidato na matagal na rin sa public service, outspoken reformist and fiscalizer, para iba kundi si Mitos Magsaysay. Yan po, kahit nakapartido niya, o hindi niya kapartido, kahit kapartido niya, pag mali, ay lumalaban yan. Pag mali, ang hindi niya inano kung kapartido ka niya, kung hindi, basta mali ka, sasabihin niya at lalabanan ka. Yan po, siya po pinaka-fightingest lady in Congress. Kaya yan po ay maaasahan at alam niyo, siya po ay tiga Zambales at marami nagsasabi na doon sa Zambales, ang kanyang probinsya, ay marami po siya natulungan. Alos sa sweldo niya, nabibigay niya sa mahirap, libre gamot, libre doktor. At gusto niya makita malulusog ang kabataan ng Zambales.